Kamustahin naman po natin ang operasyon ng MRT Express Train at ang dry run ng articulated bus na inaasahang makakatulong sa pagluwag ng traffic. Makakausap natin si Attorney Mig Saggal, tagapagsalita ng DOTC. Attorney Saggal, magandang tanghali po. Si Chino Gaston po ito sa Balitang Hali. Hi Chino, magandang tanghali sa inyo at sa lahat ng mga nanonood ngayon. Sir, kamusta na ang unang araw ng pagpapatupad ng MRT Express Train? Marami bang nalitong pasahero o success ba ito? Mukhang successful tayo ng unang araw, no? So far, so good. Magandang mga naririnig natin mula sa mga mananakay. Doon sa kalituhan, parang wala naman. Maganda yung preparasyon na ginawa ng MRT. Mula sa baba pa lang ng istasyon ay may mga naka-post na mga signages, may mga security guard na tumutulong at umaayuda sa mga nakapila. Kaya't mukhang very orderly ang nangyari kahapon at matiwasay naman ang mga kaganapan. Sir, ano ba ang epekto talaga nito? Malaki ba magiging epekto talaga nito sa pagpapabilis ng biyahe? Gayong hihintayin din naman sa ating pagkakaintindi ng express train na umusad yung regular train na susundan nito o sinusundan din nito sa Riles? No, nag-alternate yung dalawa, no? Yung regular train at yung express train. Meron silang pagitan ng, kung di ako nagkakamali, mga 5 minuto din. Hindi sila nagkakaabutan naman. No? Yung system ng MRT ay ino-organisa yung pag-deploy nila at yung timing nila sa pagdating sa bawat isang istasyon. Kaya hindi naman sila nagkakabutan. Base dun sa mga narinig namin kahapon, halo-halo, yung iba nagsasabi na kaunti lamang yung binilis ng pagbiyahe kapag nakasakay ka na sa tren, pero malaki naman yung bawas sa pagpila sa baba. Yung Sir, iba naman nagsabi malaki ang bawas dun sa mismong pagtakbo ng tren. Sir, sige, sorry. Go ahead, sir. Go ahead. Yun po yung pag-aaralan natin dito sa loob ng 2 linggo. No? Kung ano ba yung pag nag-normalize na yung sistema, titignan natin kung ano ba yung naging epekto nito. Sir, ano ba yung expected carrying capacity daily nitong mga tinatawag natin express trains ng MRT? Well, nasa 150 to 180 kataong nakakasakay sa isang LRV. Mga 15 LRV po yan yung tumatakbo o coaches po yung tumatakbo during those peak hours. No? So yun po yung in-expect natin na at least in mobility ng mga pasaherong yun ay mas mapapabilis. Okay. Sir, kamusta naman yung dry run natin ng articulated bus na makakatulong din dapat sa pagluwag ng traffic? Maganda rin yung naging resulta. No? Yung kahapon, tinesting lang natin yung safety ng articulated bus dahil nga sa haba nito, tinignan natin kung uubra ba siya sa EDSA, kung makakasagabal ba ito sa daan, o baka naman dahil sa estado ng EDSA na madami pang kailangan i-repair kung kaya niyang takbuhin at ang resulta naman ay maganda. Kaya naman, yun nga lang yung bilis niya ay kailangan kontrolado. No? Hindi siya lumalampas kung di ako nagkakamali sa 30 kph. Yes. Sir, nabanggit mo na yung speed, medyo may issue nga dito sa articulated bus. Kasi sa report kahapon ng isa naming mga reporter, abot daw ng 1 hour and 20 minutes yung biyaheng mula Monumento ba o hanggang Makati. So, may solusyon ba tayo dito? Magkakaroon ba ng sariling lane yung articulated bus? Or may mga paraan pa ba tayong parang pabilisin ito? Bagamat alam natin, medyo komportable talaga itong articulated bus na ito. Yung isang tinitignan nyo na ngayon, nabanggit mo na meron siyang sariling lane. Actually, kung ang koordinasyon namin dyan sa MMDA, dahil sila nagpapatakbo sa trapiko natin sa EDSA, meron naman, di ba, sa ngayon pa lang, meron naman talagang links na dapat sa bus lang. So, titignan natin kung pwedeng gawin yon para dito lamang sa articulated bus. Sir, yung lahat na ito, pagsusubok lamang, no, eksperimento ng inyong tanggapan para makahanap ng solusyon sa pagpapaluwag ng traffic dito. Meron pa ba tayong mga nakikitang proyekto sa mga susunod bukod dito sa articulated bus at MRT Express Train? Well, actually, malapit na yung mga infrastruktura natin. Yung pagdagdag natin ng bagon, ilang buwan na lang sa pagsimula ng first quarter sa 2015 ay naririyan na yan. No? So, itong mga solusyon natin ngayon, ito yung mga short-term na magagawa natin. Pero ang pinaka-solusyon natin, yung totoong magkakaroon ng magandang epekto para sa mga mananakay, ay parating na rin sa loob ng ilang buwan na lamang. Sir, kailan ba darating yung mga bagong-bago natin ng MRT? Kasi sa ating pagkakaintindi, malaking tulong talaga ito sa maibsan yung pila dyan sa MRT at maging yung inconvenience ng ating riding public sa ngayon. Well, tama yan. Mula 500,000 na capacity, magtataas yan sa 900,000 pagdating ng 48 bagong bagon. Yung unang unit po o yung prototype na tinatawag ay darating po sa first quarter ng 2015.
isasalpak po natin yan sa sistema, patatakboy natin, titignan natin kung maayos naman siya at walang kailangan ikumpuni pa. Kapag maayos na yan, ay kada buwan may darating na karagdagang 3 hanggang 4 na unit pa. At so kada buwan darating yan hanggang makumpleto yung 48 piraso. Okay, maraming salamat Attorney Mig Saggal, spokesman ng DOTC. So, maraming salamat.